Magandang gabi, Oriental Mindoro, 1 sa buwan ng Hulyo taong 2014. Ito po ang TVNet Newsline. Sa ulo ng ating mga balita, kahandaan ng iba't ibang ahensya sa pagresponde ipinakita sa kauna-unahang rescue capabilities demonstration sa Silangang Mindoro. Lalaki binaril sa bayan ng Bansud. Iba't ibang serbisyo handog ng pamahalaang bayan ng Victoria sa kanilang People's Day. At sa detalye ng ating mga balita, nagkaisa ang mga Bacoenyo sa pag-donate ng dugo sa isinagawang bloodletting activity sa pag-oorganisa ng Baco Volunteer Corps, Coast Response Team at Department of Education Baco District sa pangunguna ni District Supervisor Alfonso Encisa nitong ika-1 ng Agosto sa tulong pa rin ng Oriental Mindoro Blood Council. Ito ay bahagi ng pagkakawanggawa ng naturang opisyal kasabay ng pagdiriwang ng kanyang kaarawan. Kasabay din ito ang paglalatag ng nasabing bayan ng provincial government tungkol sa bagong programa ng PhilHealth na pagkalap ng profile ng bawat mamamayan ng Mindoro para sa serbisyo ng pagpapakonsulta at dito ay ilalathala ang mga dapat suriin sa pasyente sa pamamagitan ng pag-a-analyze sa sakit na taglay na siyang ilalagay sa profile at maaari na itong gamitin para sa libreng check-up. Sa ating police report, isang lalaki na kinilalang si Castor Rosete Pagalan, 43 anyos ang binaril sa ulo ng di pa nakikilalang suspect gabi ng 30 ng Hulyo sa sitio Magtanggol, Barangay Proper, Bansud sa bayan ng Bansud. Sa inisyal na investigasyon ng Bansud Municipal Police Station, pumasok ang suspect sa loob ng tahanan ng biktima at walang ano-anong binaril ito sa ulo. Patuloy naman ang investigasyon ng pulisya hinggil sa insidente. Iba pang mga balita sa aming pong pagbabalik. Bakit ka kasi kumabit? Alam mong di tama yan, di ba? Huwag ka nang gumamit ng pag-aari ng iba. Nakakaperwisyo ka sa mga legal na cable. Lumalabo ang signal nila. Mahiya ka naman, hoy. Illegal na cable mo, putulin na. Ano, gusto mo bang umabot pa sa kulungan? Umiwas ka na sa gulo at skandalo. Huwag maging kabit. Magpakabit ng tama ngayon. Supported by PCTV. Good news po para sa lahat ng subscribers ng Cable TV at Cable Internet. Naisabatas na po ang Anti-Cable Television and Cable Internet Tapping Act of 2013. At ayon dito, bawal makikabit ng Cable TV at Cable Internet. Ang parusa sa sino mang lumabag sa batas na ito ay pagkakakulong at pagbabayad ng malaking multa. Bayad ka na nga, kulong ka pa. Kim Atienza po, nagsasabing pagdating sa batas, hindi weather-weather lang. Huwag maging kabit. Supported by the PCTA. We may live on the same planet, but often we're worlds apart because there are gaps between us. Gaps that are formed because of our differences. At Maybank, we believe we can cross these gaps. We can build bridges that unite people. Bridges that connect us with the future we're planning for. Let's bridge those gaps by being human. Maybank, humanizing financial services across Asia. Ngayon darating na Lunes, ika-4 ng buwang kasalukuyan, kaanin-sabay ng pagdiriwang ng kaarawan ni Mayor Alfredo Ortega Jr., muling magkakaroon ng People's Day ang pamahalaang bayan ng Victoria kung saan iba't ibang programa ang handog nila sa mga mamamayan sa tulong ng pamahalaang lalawigan at ang iba't ibang ahensya ng gobyerno. Ayon kay Mayor Ortega, Medical Mission, KPSM, Trabaho Caravan at marami pang iba't ibang serbisyo ang handog nila sa mga mamamayan sa Lunes. Ang nakaprograma sa akin sa People's Day ay Medical Mission,
Kapitolyo para sa mamamayan at SRA, LRA, Trabaho, Caravan, Pre-NAPTAC, Assessment and Certification Driving in situ, Renewal of PRC License, Emission Test and Registration of Vehicle, Distribution of Member Data Records of India, Distribution of Emergency Kit, NBI, NSO, Mobile Service, Differing Kupit, Blood Leading, Activity, SS. Yan po ang aking servisyo na gagawin sa Lunes, araw ng karawan ko. Sa huli, paanyaya niya sa lahat ng mamamayan ng Victoria na makiisa sa kanilang mga gawain sa susunod na linggo na pawang ang layunin na higit pang makatulong sa mga residente ng nasabing bayan. Samantala, kamakailan lamang nang may maganap na pamamaril sa bayan ng Victoria kung saan isa sa mga naging target ng ay ang Pangulo ng Liga ng mga barangay sa nasabing bayan. Hindi lamang ito ang naganap na krimen sa Victoria at dahil hirap silang matukoy agad ang mga suspect, maging si Mayor Alfredo Ortega Jr. ay bukas sa proyekto ng paglalagay ng closed-circuit television camera sa kanilang munisipalidad. Ay talagang kinakunan namin yan at yun ay sabi ko prepupulungan na hindi mahirap naman kumuha pagkat ng pundo ay talagang maobligang kumuha lahat kami gawa ng kailangan niya at malaking katulungan. Kung tatanungin niya CCTV ay malaking katulungan pag nakakita tayo ng mga suspect at yung mga sasakyang ginagamit makikita-identify natin kung may CCTV tayo ay kung katulad tayo ng iba na walang CCTV talaga wala pa rin kami ay paano natin ma-identify yung mga nakasabot sa mga krimen o sa mga nakawan. Aniya pa na isasama na nila ang bagay na ito sa kanilang mga pagpupulong at balak niyang sa susunod na taon ay simulan na ang CCTV installation sa mga pangunahing lugar sa nasabing bayan. Binigyan din ng alkalde na hangad rin niyang mawala ang mga krimen na nagaganap sa Victoria, bagamat mababa lamang ang bilang ng mga ito at malaking tulong aniya ang CCTV sa pagkamit ng nasabing layunin dahil mabilis na makikita ang mga pangyayari at maging ang mga sangkot dito kung makukunan ng CCTV. Antabayan ang iba pang mga balita, makalipas lamang po ang ilang paalala. Mula sa PCSO, Bingo Milyonaryo, Bingo 3, BIN, premyo 2,000 piso. Bingo 4, BING, premyo 20,000 piso. Bingo 5, BINGO, jackpot 150,000 piso. Bingo 6, BINGOM, jackpot 4,000,000 piso. Bingo 2, OM, premyo 4,000 piso. Tumulong at manalo, maging milyonaryo sa 5 piso. Available na sa Bingo Mindoro. Maging retailer na. Visit our website at www.bingomindoro.ph. Bingo Milyonaryo! Bingo Milyonaryo! Tumulong! Maring Rema, saan ka ba nagsasanla? Sa Palawan Pawn Shop. Mataas ang tanggap, mababang interes. 1 to 11 days, 1% lang. 12 to 22 days, 2% ang interes. At 23 to 33 days, 3% lang ang interes. May automatic text pa sila sa mga customer para mai-renew at hindi marimata ang mga sangla nila. Oras na, para ilipat ang mga sanla ko sa Palawan Pawn Shop. Ikaw ang number 1 sa Palawan Pawn Shop. Tamar Vision Network Incorporated is open for all types of advertisement and announcement for Channel 3 and Channel 10, either VTR or line ads. Not just for local subscription but also international for a much affordable cost. But wait, there's more! You can now enjoy watching latest news update and other events by logging in at our YouTube account. Just type TVNet Newsline. For inquiries and information, visit us at TVNet Main Office, GLC Building, Juan Luna Street, San Vicente North, Calapan City, Oriental, Mindoro, or you may call 043-288-4240. Sa pagpapatuloy ng ating mga balita,
Umaga ng 1 ng Agosto, idinaos ang Rescue Capabilities Demonstration sa rehiyon ng Mimaropa na ginanap sa pantalan ng siyudad ng Calapan kung saan nakiisa ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan at mga pribadong organisasyon gaya ng DOH na sponsor sa naturang aktibidad. DSWD, DILG, Red Cross, BFAR, Calcideco, PHO, Pamahalaang Lalawigan, PIA, PPA, NPM, NSI, Pamahalaang Lungsod, HOMS, Tamara 5 Volunteers, PCG, PNP, BFP. Lead agency sa aktibidad ang OCD4B na pinamumunuan ni Regional Director Eugene Cabrera, Southern Luzon Command sa pangunguna ni Commander Lieutenant General Cesar Ronnie Ordoyo, 203rd Infantry Brigade sa pamamagitan ni Commander Lieutenant Colonel Mariano Antonio Perez at PDRRMO na pinamumunuan ni Oriental Mindoro PDRRM Officer Rowena Sanz. Isa sa 3 malalaking actual rescue capabilities demo ang senaryo ng ship capsizing na pinangunahan ng Philippine Coast Guard katuwang ang City Public Safety Department kung saan makikita dito kung paano nagkaroon ng tila makatotohanang insidente ng paglubog ng barko at ang mabilis sa pag-aksyon ng mga konsernadong ahensya gamit ang pakikipagkomunikasyon at aktong pagkilos upang masaklolohan ang mga pasahero at tripulante ng barko sa karagatan patungo sa ligtas na lugar. At magbibigay naman ng medical na atensyon sa mga ito at ang pagtatayo ng command post gamit ang Incident Command System. Dahil naman sa hindi na kayanin ng lokal na pamahalaan ang pagre-rescue, agad itong humingi ng tulong sa OCD kung saan aktwal na nag-rescue ang UA Rescue Helicopter na ipinadala ng PCG kung saan 2 katao ang kanilang iniligtas gamit ang iba't ibang pamamaraan gaya ng ladder at tali upang maiangat mula sa dagat patungo sa ligtas sa lugar ang mga biktima. Dahil naman sa banta ng pagkalat ng langis, agad ring naglagay ng oil spill boom upang maiwasan ang pagkalat nito sa karagatan. Agad naman itong sinundan ng bombing, hostage taking at fire capabilities demo kung saan sa isang senaryo ng pagbobomba, nagkaroon ng malakas na pagsabog sa